Pakinggan natin si Bro Mahmoud Kidlat. Isa po nating kababayan, kapatid natin sa pananampalataya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naway ang kapayapaan, habag ng dakilang Diyos, pagpapala ay sumainyo mga kapatid. Ako po si Macario Mahmoud Junior Kidlat na tubong Leyte, Waray, alhamdulillah. Ako po ay nag-Muslim noong 1999, alhamdulillah. Ibabahagi lang po namin sa inyo yung Islam. Lihid natin sa alaman na tayo ay nandito sa Saudi Arabia. Katulad ko rin, nung ako ay wala pa sa Saudi, ang alam ko sa Islam ay isang kulto na mga matay tao, gano'n. Hindi naman lahat, pero gano'n ang pagkakakilala ko noon. So, alhamdulillah, inshallah, naway maging daan sa inyo yung pagsasaliksik ng kaalaman sa pananampalataya. Dahil tayo po ay naniniwala, walang sino man tao na hindi naniniwala na mayroon nag-isang Diyos. Mayroon lamang pong nag-isang Diyos, lahat tayo naniniwala doon. Pero nagkakaiba-iba tayo ng paniniwala sa pagkakakilala sa Diyos. Sino ba talaga ang tunay na Diyos? Kung tayo ay naniniwala na mayroon lamang nag-iisang Diyos, marapat na nag-iisang Diyos ito ay mayroon lamang siyang iisang relihiyon o panuntunan ng buhay. Meaning, ng relihiyon sa Islam is panuntunan, konkretong panuntunan ng buhay. Mayroon nag-iisang Diyos, iisa lang ang kanyang relihiyon. Hindi po totoo katulad dati ng paniniwala ko na kahit sinasabi natin, lahat tayo karamihan, sinasabi natin pare-pareho lang yan. Kahit anong relihiyon mo, basta't gumawa ka ng mabuti, sana nasakaiso ka. Pero hindi po. Dahil hindi po tayo pinabayaan na naglikha sa atin ng dakilang Diyos na nag-iisa. Siya po ay nagpadala ng mga propeta generation by generation. Bakit po siya nagpadala ng mga propeta? Para ituro sa mga panahon ngayon at magpanga ngayon, una, kung sino ang Diyos. Sino ang Diyos na ating sasambahin? Ang lahat ng mga propeta nagtuturo, siguro pamilyar kayo, nagbabasa kayo ng Biblia, na kahit po corrupted ang Biblia, bakit po sinasabing corrupted, inshallah paliwanag po mamaya, na andoon pa rin ang katuruan ng lahat ng mga propeta. Nakasama na doon si Jesus. Sumakay niya na ang kapayapaan na itinuturo lamang ang nag-iisang Diyos. So, tayo ngayon magsimula ng ipinadala ng nag-iisang Diyos si Propeta Muhammad, ang huling propeta. Wala na pong propeta susunod maliban sa kanya. Tayo po ay nasa huling yugtunan ng buhay natin dito sa daigdig. At lahat tayo naniniwala na mayroong pagkagunaw. Magugunaw po ang mundo. At dito sa mundong ito, na kinakatayuan natin, na tinatakbuhan natin, pansamantala lang tayo. Hindi man tayo abutin ng kamatayan, sigurado, ay hindi man na tayo abutin ng huling araw ng pagkagunaw ng mundo, sigurado tayo ay mamamatay. Dahil ang sabi ng dakilang Diyos sa huling kapahayagan ng Quran, sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, kullu nafsin da'ikatul maut. Ang sabi ng Diyos sa banal na Quran, ang huling kapahayagan na pinadala kay Propeta Muhammad, sabi niya, lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. So kung hindi man tayo abutin ng huling yugto ng buhay natin dito sa mundo, ng pagkagunaw ng mundo, sigurado mamamatay tayo. At sinabi rin ng Allah, walang sino man nakakaalam kung saan tayo mamamatay at kung ano ang ikamamatay natin. Siya lamang ang nakakaalam. So ano ba ang dapat nating paghandaan? Ang ating paghandaan ba, pagpapayaman, pagpaparami ng mga bahay, ari-arian, kasama po yun. Kaya lang, ang pinakahigit na dapat nating paghandaan, yung sa kabilang buhay na dalawa ang ating patutunguhan. Walang sino man tao na hindi nakakaalam na ang patutunguhan natin dalawa. Impyerno at paraiso. Ngayon, sino ang papasok sa paraiso?
Siyempre, ang papasok sa paraiso, yung mga sumunod sa kanilang mga propeta, generation by generation. Imagine natin mga kapatid, kung tayo ay nasa sakupan ni Jesus, at sinabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama, sa Diyos, maliban sa Kanya. Kung tayo ay nasa sakupan ni Jesus at hindi tayo susunod, dahil sinabi ni Jesus, siya ang daan. Ano ang daan? Maniwala sa Kanya, hanggang doon lang ba? Hindi. Kasama doon, yung pagsunod natin, hindi sapat mga kapatid yung paniniwala. Imagine natin, kung tayo ay nasa sakupan ni Jesus, sinabi rin niya, Ama namin, meaning kasama siya, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, ganun din naman sa langit. Pinapasunod ni Jesus ang kalooban ng Diyos. Dahil ang ibig sabihin, kapatid, ng kalooban o pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa Arabic word ay Islam. Kapatid, ulitin ko, ang ibig sabihin ng Islam ay pagsunod lamang o pagtalima sa Diyos na tagapaglikha. Ito yung Islam. At ang sino man nagsasabi na siya ay Muslim, ang ibig sabihin ng Muslim, sumusunod sa Diyos. Ang reliyon lamang ng nag-iisang Diyos ay Islam. Walang ibang reliyon ang dakilang Diyos maliban sa Islam. Na ibig sabihin, pagsunod. Ito yung tinuturo dito. Sabi niya, sundin ang loob mo dito sa lupa, ganun din sa langit. Pinapasunod dito sa kalooban ng Diyos. Walang ibang reliyon maliban sa Islam. Bakit? Kung sasabihin natin, nauna naman si Jesus kaysa kay Muhammad, sumakan nila lahat ng kapayapaan. Di nauna ang Romano Katoliko bago ang Protestante. Kapatid, ang Romano Katoliko noong time ni Jesus Christ hindi niya alam. Ano ba ang Romano Katoliko? Patunayan niya, ang nagpumatay sa kanya, mga Romano kasama ng mga Hudyo. Hindi niya alam ang Romano Katoliko ay sa religion. Dahil ang tinuturo ni Jesus ay ang pagsunod, pagtalima. Dahil kung hindi tayo susunod, hindi tayo makakapunta sa paraiso. Yun. Hindi sapat mga kapatid, naniniwala kay Jesus. Pero ano ba ang turo ni Jesus? Ang turo ni Jesus sa Biblia, sampay lamang ng isang Diyos. Magpatira pa, manalangin. Sino ang gumagawa nun? Ang lahat ng mga propeta, itinuturo lamang ang pagsumpa sa nag-iisang Diyos. Kasama na si Muhammad, kasama na si Jesus. At si Jesus, mga kapatid, kayo rin ay pamilyar. Nagbabasa kayo ng Biblia. May nabasa ba tayo na siya ay nagsabi, ako inyong sambahin dahil ako ang inyong Diyos? Wala po tayong mababasa doon. At marami tayong mababasa na nagsasabi siya, sambahin lamang ang Diyos ang Ama. Sinabi niya nga nung siya ay bago umakyat sa langit, nung pagkabuhay niya na magmuli, sabi niya, ako'y aakyat sa inyong Ama, na inyong aking Ama, na inyong Ama. Sabi niya, ako'y aakyat sa aking Ama, na inyong Ama, na aking Diyos, na inyong Diyos. Ito ang sinabi ni Jesus. Maraming talata sa banal na Quran sa Biblia na sinasabi ni Jesus na siya ay sugo at propeta. So ang Islam po ay pagsunod sa Diyos. Dahil hindi tayo makakarating sa paraiso, abalang-abala tayo sa mundo. Pero hindi natin binibigyan ng halaga ang pagsunod sa mga propeta. Kung tayo, ulitin ko lang, kung tayo noon nasa sakupan ni Jesus, dahil walang makakaparoon sa Diyos maliban sa sumunod maniwala kay Jesus. Ganun din naman, nung wala pa si Jesus, si Moises, wala rin makakaparoon sa Ama sa paraiso maliban sumunod maniwala kay Moises. At wala na mga yon at nagpadala ang dakilang Diyos na nag-iisa, ang huling propeta si Muhammad sa makanyanawang walang kapayapaan. Sino ba si Muhammad? Si Muhammad, siya ay apo ni Abraham o apo ni Ismael. Lahat ng mga propeta ay mga apo ni Abraham. Anak apo ni Abraham sa makanyalang kapayapaan. Si Propeta Muhammad ang huling propeta, magsimula din, mga kapatid, magsimula nung siya ay ipinadala ng dakilang Diyos, propeta, sugo, gabay.
para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao, hindi para sa mga Muslim. Wala tayong mababasa sa Biblia na si Muhammad ipinadala para sa mga Muslim. At ang Quran, ang huling kapahayagan na ipinadala kay propeta, ang sabi ng Allah, hudan linnas lil muttaqin. Ang Quran ipinadala para doon sa lahat ng tao na may takot sa Diyos. So, ang sino man abutan ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad, wala rin po tayong kaligtasan. Maliban doon sa mga sumunod na niwala kay Propeta Muhammad. Hindi sapat ang naniniwala. Marami po tayong mga Muslim na naniniwala kay Muhammad, pero hindi sumusunod. Wala po rin silang kaligtasan. Maliban sumunod sa mga ipinag-uutos ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, alhamdulillah, mga kapatid, nawa ay naging maliwanag po sa inyo yung sino ba, ano ba ang reliyon. Wala po ibang reliyon, isa lang. Isa lang ang reliyon. Ang reliyon magmula kay Adan hanggang sa huling propeta, si Propeta Muhammad, meaning kasama ng ang lahat ng tao na isisilang. Ang reliyon, saliksitin niyo po ang Islam. Wala po tayong, ito po ang katotohanan mga kapatid, wala po tayong kaligtasan, ito po ang katotohanan, ulitin ko, wala po tayong kaligtasan maliban kung tayo ay susunod sa lahat ng mga propeta. Dahil napakadali lamang ang pagmumuslim, hindi mo na kailangan ilublob. Nung katulad ako ay silang na Romano Katoliko, at nung ako ay matutong magbasa ng Biblia, ng Iglesia ni Cristo ako, dahil sa paniniwala ko na ang Iglesia ni Cristo, kaya nga hindi posible dumarami sila, na ang Iglesia ni Cristo ay mas higit na sumusunod sa Biblia kaysa sa ibang, sa Romano Katoliko especially. Dahil wala tayong mababasa doon, sinabi ko nga kanina, na si Jesus nag-aangkin na sa Diyos. Ang teaching ng Iglesia ni Cristo, ang Diyos Ama, at si Jesus ay ang tagapamagitan, meaning sugo, at si Felix Manalo ay ang huling sugo. So, dahil mayroong darating na huling sugo nasa Biblia. Pero sino yun? Sabi ko nga, ang lahat ng mga propeta ay mga apo ni Abraham. Apo ba siya ni Abraham? Ang huling sugo, kaya nga mga kapatid, nung pumunta ako sa Saudi Arabia, wala pong nagpaliwanag sa akin about Islam. Nakakita lang po ako ng isang pampleto katulad nito. Pero ang pamagat noon, Muhammad sa Biblia. Muhammad sa Biblia, yun yung kinukumpara kasi may sinasabi ang Diyos sa Biblia na siya'y magpapadala ng propeta na katulad ni Moises. Ang Diyos nangako na magpapadala ng huling propeta na katulad ni Moises. Si Manalo, si Jesus, katulad ba siya ni Moises? Hindi po. Katulad siya ni Muhammad. Si Muhammad, sa makalilat ang kapayapaan, ay katulad ni Propeta Moises. So, alhamdulillah kapatid, napakadali lamang ang pagmumuslim. Hindi mo na kailangan ilublob sa tubig, ilubog para ikaw na ay maging kaanib ng kahit anong relihiyon. Sa Islam, hindi po. Ang pagpasok sa pananampalataya ng dakilang Diyos na nag-iisa, magsusumpa ka lang, manunumpa ka na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Ang sasabihin mo, ako ay sumasaksi, naniniwala na walang ibang Diyos na karapat-dapat sampahin maliban sa Diyos Allah. Bakit? Sa dami-dami, sabi ko nga, lahat tayo naniniwala na may Diyos. Bakit sabi niya, ako ay sumasaksi naniniwala na wala. Walang ibang Diyos maliban sa Diyos na naglikha sa atin. Kahit tayo, naniniwala na may Diyos. Pero i-check natin, tingnan natin, yung pinapaniwalaan mo bang Diyos, siya ba talaga yun? Siya ba talaga yung Diyos na hindi nilikha? Dahil kung ang Diyos natin na pinapaniwalaan, nilikha siya, hindi siya Diyos. Dahil ang Diyos hindi siya lilikha, siya ay manlilikha. Ito kuya. Ang Diyos, hindi siya pwede magpakababa. Dahil siya dakila pinakamataas. Kung tayo
ay makasalanan at nangingiluhod tayo na wala tayong ibang sasambahin maliban sa Kanya, tayo ay patatawarin. Kahit ano ang ating mga kasalanan. Kaya nga sa Islam, sasambihin mo lang, ako ay sumasaksi, naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Kanya, kay Allah. Bakit Allah? Para sa mga karamihan na hindi pa nakakaalam, bakit nga Allah? Sabi nila, ang Allah ay pangalan ng Diyos ng mga Muslim. Hindi po. Ang Allah, ito po ang tawag sa Diyos na tagapaglikha dahil siya'y nagpakilala kay propeta, huling propeta. Sinabi niya sa banal na Quran, sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Innani ana Allah, la ilaha illallah. Sabi ng Allah, katunayan ng pangalan ko ay Allah. Arabo si Propeta Muhammad. Siya'y nagpakilala, la ilaha illallah. Innani, katunayan, ana Allah. Sabi niya, sabi ng dakilang Diyos, ang pangalan ko ay Allah. At walang ibang Diyos, la ilaha illallah. Dinugtungan niya, la ilaha illallah. Innani ana Allah, la ilaha illallah. Ang katunayan ng pangalan ko ay Allah at walang ibang Diyos maliban sa akin. So, check natin, yung Diyos natin, siya ba yun? Ang kasunod na testimony, tinatawag ito sa Arabic na shahada. Testimony of faith o panunumpa sa pananampalataya. At sasabihin mo na ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay ang kanyang huling sugo propeta. Muslim. Bakit? Bakit kayo panunumpain na si Muhammad ay ang huling propeta? Dahil may mga tao na hanggang kay Jesus lang sila. May mga tao na hanggang kay Moises lang sila. Sino yun? Sino yung mga tao na yun? Hanggang kay Moises lang sila. Dahil hindi pa dumating ang sinasabing Mesiya o Jesus. Hindi pa dumating sa kanila. Mga Hudyo. Ang mga Hudyo, kapatid, ako ay nalulungkot dahil na alam naman natin, lalo na tayo ay nasa Saudi Arabia, alam natin kung ano nangyayari. Gaza, at ang mga Israeli, mga Hudyo, Israeli, sila yung pumatay sa ating tinatawag na Diyos sa mga Kristiyano, sa ibang reliyon ng Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, kasama na lahat, Romano, Katoliko, Iglesia ni Cristo, Born Again, Protestante, lahat ng naniniwala kay Jesus, sila tinatawag na Kristiyano. Na alam naman natin na ang pumatay kay Jesus sino? Mga Hudyo, mga Israeli, kasama ng mga Romano. Mas kinakampihan pa natin yung pumatay sa ating propeta sa ibang reliyon ng mga Romano dahil hindi lahat ng sa ibang reliyon ng Kristiyano dahil hindi lahat ng Kristiyano naniniwala ng Jesus ay Diyos. Hindi lahat ng Kristiyano na naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ang ibang Kristiyano siya ay propeta. So, ang mga Israeli at mga Romano ang pumatay kay Jesus. Ito po yung katotohanan. So, alhamdulillah, sasabihin natin na si Muhammad ay ang muling propeta katumbas noon ng paniniwala natin sa lahat ng mga propeta. Magmula kay Propeta Muhammad hanggang sa unang propeta na kay Adan. Ang Islam, paniniwala sa lahat, sa una sa nag-iisang Diyos at paniniwala sa lahat ng mga propeta. Dahil ang pagsabi mo na, Wa'asyhadu anna, ito yung Arabic, Wa'asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Na ako ay naniniwala na si Muhammad ay ang huling sugo propeta na. Sabi ko nga, dahil may mga tao na naniniwala hanggang kay Jesus lang, at may naniniwala na hanggang kay Moises lang, pero sa Islam, pasusumpain ka na si Muhammad ay kanyang huling sugo, katumbas noon ng paniniwala mo sa lahat ng mga propeta na ipinadala ng dakilang Diyos. Dahil ang Diyos hindi siya pwedeng bumaba. Siya ay dakila. Makapangyarihan, ano ba tayo sa kanyang mga nilikha? Ang mundo. Gaano ba kalaki ang nilikha sa kumpara sa atin? Hindi siya pwedeng magpakababa. At higit sa lahat, hindi siya pwede natin patayin dahil siya ang Diyos. Kailangan pa natin siyang patayin para lamang patawarin tayo sa kasalanan. Kung tayo hihingi ng tawad, humingi tayo ng tawad diretso sa kanya.
Dahil siyang nakakarinig, siyang nakakakita. Walang dahon, sabi nga sa banal na Quran, sabi ng Allah, ang Quran, siya lamang ang nagpadala nito, walang sino man. Sabi niya ng Allah, walang dahon na nalalaglag sa puno na hindi niya nalalakad. Sa dami ng puno niya, dito lang. Sabi niya, walang dahon na nalalaglag sa puno na hindi niya nalalakad. So tayo, kung tayo'y magkakasala, una, tatanggapin yung ating paghingi ng tawad kung kilala natin siya. Ito yung ating munang titingnan. Kilala ba natin ang Diyos? Dahil tatanggapin ang ating lahat ng ating mga paghingi ng tawad o kahit ano kung kilala natin siya. Alhamdulillah kapatid, iyon po ang at kami po ay namigay sa inyo. Namigay kami sa inyo ng mga pamphlets. Nakalagay dito Maria, ina ni Jesus, ang dakilang babae. Basahin niyo po, at inshallah, ito ang maging gabay sa inyo. Dahil si Maria, hindi po natin mababasa ang chapter sa Biblia, si Maria. At hindi rin po natin mababasa ang chapter ni Jesus sa Biblia. Pero sa banal na Quran, ang huling kapayagan, ang Quran kapatid hindi na masisira. Dahil ang Quran, nami-memorize hindi lang mga Arabo, mga bata, 9 years old, 7 years old. Dahil ito ang pamamaraan ng Diyos na hindi na masira. Dahil wala nang ibang kapayagan, wala nang ibang guidance na darating maliban sa Quran. Hindi siya masisira. Bakit? Nami-memorize siya ng hindi lang mga Arabo. Ito yung pamamaraan ng dakilang Diyos. Kung ang mga naunang kasulatan, Ebanghelyo ni Jesus, Taura ni Moises, ni Abraham, Salmo ni David, yun ay mga nasira na. Bakit? Dahil pinahintulutan niya yun, dahil kung hindi yun mawawala, magkakaroon ng conflict ang tao. Ngayon lang, na wala ng original na mga yun, meron tayong conflict eh. So, inshallah, barakallahu fiik, maraming salamat sa inyo mga kapatid sa pagbibigay nyo ng oras sa amin. Naway patawarin niyo po kami kung kami ay nakapagsabi ng hindi maganda at naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa inyo maging gabay kung ano man ang nasabi namin na maganda para sa inyo. Assalamualaikum, naway ang kapayapaan, pagpapalahabag maraming salamat muli. Thank you, Allah.